Kapag sinabi mong maala, tignan mo ang stats ni Dame ngayong season, idol. 37% ang field goal percentage at 27% naman sa tres. Kung hindi nyo alam na struggling yung ganitong mga numero mula kay Dame, tignan nyo na lang ang stats ni Westbrook at makikita mong mas maganda pa ang shooting ni Brody kaysa sa kanya. 48% ang porsyento niya from the field, sabay 32% naman sa tres. Ganon ka-struggling si Lillard ngayon mga idol, to the point na mas maganda pa yung shooting ni Westbrook sa kanya so far. Bakit kaya? Kontra dito sa Bulls, mukhang makakahanap tayo ng sagot. Obviously, sa ganitong klaseng lineup ay may green light naman si Dame na tumira. Wala si Giannis dyan nakaupo at si Dame na ang for sure first option sa floor. And masasabi mo rin na bad shot selection tong ginawa niya kasi maaga pa sa shot clock Pero magigets mo rin naman si Dame kasi si Lavin ang unang tumatao sa kanya. Sabay dahil sa screen, susubok mag-switch itong si Craig. At sinusulit lang naman ni Dame ang panandali ang pagiging libre niya. Paminsan din idol, kahit libreng-libre na, may pagkakataon talagang hindi mo maipapasok yon. Tinignan ko rin mga idol tong catch and shoot na stats ni Damian Lillard ngayong season and wala naman tayong malaking nakitang pagbabago talaga. Syempre hindi na ikaw ang main man so i-expect mo na dadalas ang catch and shoot attempts mo, pero so far hindi naman. Ngayong season ay tumitira po si Dame ng 2.6 attempts mula sa tres na catch and shoot. Naipapasok niya ang 28.6% ng mga to, which is mababa nga, pero last season tumira siya ng 3.8 3-point attempts na catch and shoot. Pero ibahin mo, 36.2% ang na-convert niya, which is mas mataas sa league average. Struggle talaga si Dame ngayon sa pag-adjust sa bago niyang team, pero good job din naman si Craig sa pag-close out dito at nasabayan talaga niya. Early in the shot clock, sinusulit din talaga ni Dame yung momentary na pagiging libre nga niya buhat nga ng switch. Kita nyo na malayo pa lang ang switch defender, pinubukol na rin talaga niya and kaya naman ni Dame yan talaga. Hindi nga lang pumasok. Isa pang dahilan kung bakit to nag-struggle ay yung mabigat din talaga na depensa sa kanya. Bigla nga siyang dinouble dito ni na Craig at Lavin. So paano siya makakatira dyan ng maayos, diba? Malamang hindi niya pipilitin yan. Dito ginawa pa nga siyang passer nung depensa at kahit itong mabagal si Vooch ay inangatan siya para hindi ito tumira from the outside. Yan din ang okay gawin ni Dame kung hindi man nahuhulog ang kanyang mga tira. Pwede siyang mag-playmake para sa iba at wasakin ang depensa kasi okay din naman na slasher to. Sa buong game din na ito talagang asa mukha ni Dame tong si Dosunmu. Binibigyan niya ng constant pressure para na rin mapagod to. And obviously nakatulong nga talaga yung ganyang pressure kasi sobrang alat ni Dame this game. Isipin mo ikaw na yung nagdadala ng bola sabay isa-step back mo pa to sa harapan niya. Hirap gawin yan at kaya pa rin naman ni Dame ipasok to talaga. Hindi nga lang this time ulit. Heto na naman yung parang blitz na ginagawa ng Chicago. Tila pinababayaan na nga lang nila tong nagbibigay ng screen kay Dame para completely ay matrap at mapigilan siya. So ipapasa na lang niya sa iba yan. Problema din to sa kalaban, hindi na nila pwedeng gawin yung Dame na double team kanina kasi si Giannis na ngayon yung iiwanan nila. So ang solusyon ng Bulls ay easy switch. Si Dosunmu na muna ngayon ang tatao kay Greek Freak sabay si Williams naman kay Dame. Lugi kay Giannis yan pero wala. Syempre ayaw mo naman na puputukin din tong si Dame kasi nakakapanghigop din ng kumpiyansa tong mga tres nito At okay tong ginawa ni Dame na give up niya muna yung bola para ma-relax ng kaunti si Williams sabay takbo ng mabilis para sa give and go. Okay din niya na uma-attack siya pag yung outside shot ay hindi nahuhulog. Natapikan lang din siya rito. This game mga idol, tumira po si Lillard ng 3 out of 17 from the field at 1 out of 9 from the 3-point line. Kung si Westbrook to, malamang pinagpepiyesa na siya ng mga kantsaw na bricks. Pero ayun nga, alam naman natin na better pa talaga si Dame kaysa sa pinapakita niyang mga porsyento sa box. Pero hindi ito maganda syempre kasi kung ang nakasanayan na Dame na talagang matik tirador sa tres kahit may kamay pa sa mukha niya ang napapanood natin, abay mahirap pigilan ang Milwaukee. Pero panalo pa rin naman ang Bucks this game thanks din syempre sa heroics ni Giannis na hindi pa rin talaga mapigilan sa loob.
Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.